everyone, this is KJ Vlogs, a Filipino actor based here in Saudi Arabia, and welcome back to my channel. Agad-agad, ang dami nyo talagang nagre-request sa akin na gawan ko to ng reaction video. Like may nagme-message sa Instagram, may nagme-message sa X, may nagme-message din as well sa Facebook account ko. So yeah, gagawa na natin ito ng reaction video na answering hard questions ni Francine Diaz. Medyo na-curious talaga ako dito sa chismis ninyo. Kasi parang ang dami nyo talagang nag-request sa akin dito. Siguro mga more than 5. So very unusual yan. Wow. So without further ado, let's all watch this. Ano bang meron dito? Hi Ay, guys! Welcome back to my YouTube channel! ay, ang ganda ng sofa niya. Ang Oo. tagal bago po ako nakabalik sa Bakit nga channel ba? ko na to. Sabi Bakit ko, nga ba? Ang kasi tagal. bago ako, parang hindi ko na kayang dumaldal sa harapan niyo. Ay, ganun. Pero ngayon, parang comeback episode to. Comeback Manggagaling episode. ng mga hard questions sa aking team. At yun po ang aking sasagutin. Sa kanyang Sobrang team. dami kong Akala ko i-update nagpaka- sa inyo sa question and sobrang answer portion dami siya sa- kong gagawing vlogs. Chill na muna tayo ngayon. Kasi ako ang mga hot seat Sa kanyang today Instagram. sa episode na to. So, let's do it! Yeah, go. I'm so ready. Ewan ko sa'yo, Chin. Namiss ko si Chin, ah. Ano po talaga akong senador. Ay, joke lang. Emidora. Nagpaplano pala ako, no? Bakit ako natigil mag-vlog? Ang daming nangyari sa life. Ewan ko, ganun pala kapag nagta-transition ka from being a teenager, tapos biglang Transition for? adulthood ka na. Sa umpisa, ang hirap niyang i-balance, ang hirap niyang kapain. Magiging honest na po ako, hindi ko na-balance yun na maayos. Hindi ko nahawakan, hindi ko alam kung paano yung perfect na pagbalanse sa mga bagay-bagay sa buhay ko. So, I had Which to we cannot focus blame din her. Kasi on my studies. Lalo ngayon, first year college. So, parang ang hirap na Yung lahat network. magsabayan Ayan. mo. Parang kailangan may piliin ka munang isa. At kailangan meron ka munang itaguyod na isa bago mo gawin yung ibang bagay sa buhay mo. I was about to yun say yung that. nangyari. Kasi nag-aaral Right siya, now, eh. ready na ako ulit. I believe yung mga months na yon na wala ako sa YouTube, na hindi nyo ako nakikita, I can confirm para sa sarili ko, it was a preparation sa lahat Kailan ba yung ng last gagawin ko. vlog niya? Especially next month, oh my gosh, hanggang next year. Sorry, sisingit ko lang kasi sobrang hindi pa rin kami 6 months ago? makapaniwala na napasali yung My My Future God. sa MMFF. And considering yun yung first movie Big. namin Good together luck. ni Seth, at first movie rin actually sa buong buhay ko, sa big screen sa sinehan. So, it's such Ang first a movie niya na siya yung- blessing para sa amin. Talaga ba? Hindi siya yung basta lang paglalaruan yung mga mangyayari doon. Masaya ako kasi akala ko dati yung mga araw na pinoproblema ko yung gagawin ko sa life or sa school or sa isang araw, sa isang segundo, sa isang oras. Akala ko yun na yung ending ng buhay ko, pero hindi. Sabi ni Lord, Diyos wait ko. ka lang, be. Wait ka lang, be. Tropa pala si Lord. Now, I am ready and I am here. At ayan, pinapanood nyo na po ulit yung vlog ko. Sana Hello. hanggang sa mga susunod na buwan, taon, or kung ano man ang mangyari sa mga buhay natin, sana magkakasama pa rin tayo. Because I know, hinihintay nyo rin po yung vlogs ko. So, thank you so much. Naramdaman ko Yes, hinihintay ka namin, Chin. Alam mo yan. Kasi akala ko nung una ayaw nyo na rin eh. Pati yung ang daldal ko na. trailer. Pati yung trailer. Ay, may ads pa pala. Tapusin muna natin yung ads and Chin. Would you say that you lost and gained new friends in 2024? Oh, this is interesting. May naka-aware ba siya? Yes. Ay. Wow, kala mo si Tito Boy kaharap eh, no? Yes. Ang daming No. nawala, ang daming breakups. Hindi man romantically, you know, or sa friendship. Ay, I bakit? think in general. Sino? Na-gain, Sila pa ba ni Jada? yun pala yung sinasabi nila na kapag may nawala, may mas magandang papalit. At hindi lang siya about pala sa tao or sa mga bagay. Iba siya, ang hirap niyang i-explain. Parang kailangan mong maramdaman para maintindihan mo. May mga nawala akong mga tao sa buhay. Pero thankful Friends pa ba ako sila ni sa Jada? pinagsamahan namin, I-comment sa nyo nga mga sa akin yan. nangyari sa amin. Ay, friends pa Kasi naman sila, sa pero hindi mga na best tao friend na yun, ata. Ang alam ko. yung
relationship ko sa kanila, eye-opening siya for me. Ang daming realizations, Intrigue ang daming siya. lessons. So, I wouldn't say na talo ako sa parte na yon. Masakit syempre kasi may mga binuo kang memories with sa mga tao With na Ryan. yun. Then, wala, ganun talaga yung buhay. Darating yung panahon na you really have to say Curious goodbye. ako. Sino? Kasi mas nakilala ko yung sarili ko and mas nagiging careful ako, mas Curious nagiging ako talaga. observant ako. And I think, ewan ko, parang nagkaroon ako ng magic sa sarili ko na kaya kong magbasa ngayon ng mga tao. Kaya ngayon mas kaya kong protektahan yung sarili ko or somehow i-prevent na hindi ma-hurt or magkamali. But life is life. Here to life. Epekto, magkakamali tayo. But yun lang para sa akin, parang precautions lang siya. True that. Wait, si Seth at... Ay, sino si Seth at si Seth sa buhay mo? Ito na yun. God. Ay, Thank you guys for watching. kinilig siya, oh. Kinilig siya, oh. Oh my God. Bakit ako kinakabahan? Parang first timer ako sa camera ulit. Ako talaga, I think we can all agree naman na nakita rin naman ata ng lahat na Na iba na yung medyo bonding niyo. hindi kami ganun ka-close before. Yes, Or exactly. maybe close kami but may wall sa pagitan namin. Although okay naman kami, we just know deep inside na parang may awkwardness. At sinabi rin naman namin yun before. Dati, masasabi ko mas ano kami mas magkaibigan when it comes to work. Mas nag-a-agree kami sa isang bagay if it's about work. But now, I would say siguro sa tinagal or sa hinaba ng Na-develop panahon na na. magkasama kami, masasabi ko na yung Lumahim. friendship na meron kami ngayon, on a different level Oh, naman. very siya. captain. Mas Alam na. Kilala namin yung isa't Ay, isa. alam na. May halaga Ginalaw na nga ni sa Chin ang basto. namin. Hindi lang about sa work na yung mga napag-uusapan namin. I think siguro kasi pag lumalaki ka na, nag-iiba na rin yung Ay, mga ginalaw na nga. as Ginalaw well. na nga Or talaga. kung magbibigay It's ako being ng my friends. isang Ginalaw word talaga ang baso. kung ano si Seth ngayon sa buhay ko. Tagal I nila think magkakaibigan. it would Ngayon yun lang yung sinabi, ha? Huh, Special friend. Tigilan mo. my best friend. Wow! Boy best friend. Ano ba yun? Alam mo na. Hindi, pero totoo, Charis! kino-consider ko siya as my best friend kasi... Wala na, kasi dear. gusto ko. Tapusin na natin to. Wala nang papalag. Tapusin na natin to. Guys, Tapusin na natin to. kinakabahan ako. Wag kayong etchos. Anong etchos? Kung si Seth ay isang prutas, anong prutas siya? Feeling ko strawberry. Mangga. Ay, mangga ka? Kasi favorite ko ang mangga. Ay, so favorite niya. Favorite yun. Ay, kinilig siya, oh. Akala ko light hot seat pala to. Dear. Oh my God, hindi naman pakali. Alam mo, napapagalataan si Chin. Ito lang yung masasabi ko, ha? Kung friend mo nga lang talaga or best friend ang sinasabi mo sa Seth, bakit mo kinukonsider na hot seat ang mga tanong sa'yo? Di ba dapat magaan lang yan? Bakit mo kinukonsider na hot seat? Di ba? Anong sabi? Kung may babugay sa ngayon taon, ano yung babagawin mo ito? Ganda to. Ang hirap. Kasi ako talaga, wala akong babaguhin sa mga nangyari sa akin this year. Dati gusto kong may baguhin kasi parang bakit ba ganito nangyayari? Bakit? Pero ngayon, now Iba talaga ng that I'm boses niya. here, masasabi ko na kailangan mangyari yung mga yon. Kasi Truth. kung hindi ko napagdaanan yung mga yon, hindi ako matututo. The will And learn. hindi Exactly. ako makakaharap sa inyo ngayon kung hindi ko napagdaanan yung mga obstacles sa life ko this year. Pero kung merong mang isa talaga, I think it would be magdahan-dahan sa sarili ko. Kasi may pagka-harsh ako sa sarili ko eh. Isa yun sa mga Workaholic naging siya for struggles ko sure. rin this year kasi mahirap pagkalaban mo sarili mo. Okay, you have your family, you have your friends na tumutulong sa'yo, ready kang damayan sa kung ano man pinagdadaanan mo. Pero mas magmamatter talaga yung nanggagaling sa loob mo. Pwede ka nga tulungan din ng kahit na sino nagmamalasakit sa'yo, pero kung hindi mo rin tutulungan yung sarili mo, parang wala lang din yung Tutulay. ginagawa ng mga taong nagmamahal sa'yo. So, kailangan mag-start sa'yo at yun ang gusto ko sanang mabago nun.
na sana mas naging careful ako sa sarili ko kasi masyado akong harsh. Like, kung may nababasa kayo or naririnig or nakikita ang mga hate comments about me or kung ano man yan, wala yun sa mga sinasabi ko sa sarili ko. Promise. But yun ang Talaga? babaguhin ko sa nangyari sa akin. Ganun siya ka-harsh sa self niya. You believe love is really necessary. Sa sarili kong opinion. Ano? Kinilig. Hard nga, hard question nga. Hindi naman talaga, necessary, but like, it would be a big help para makagawa ka ng pang-umpisa mo sa showbiz industry. Pero ako, na nasa love team ngayon, masaya ako sa ginagawa ko, masaya ako with Seth at sa team na meron kami. But to answer that question, I would say, Ano? depende sa artista. Ah, Ako okay. talaga naniniwala ako Kasi na Seth talaga nag-start ang ako, favorite. hindi ko naman makita yung sarili ko na kaya ko nang mag-isa eh. And I'm happy sa mga na-partner sa akin nun before, especially with Seth now, because I can say na tinulungan din nila ako to get here kung nasan man ako ngayon. Malaki yung I love support nila. that. Pero I love kasi that. ngayon na maraming hot topics or sensitive topics when it comes to love teams, sa industriya ng mga artista. Some people still believe na you need a love team, yung iba naman hindi na kaya mo na yung mag-isa. Pero kung ako talaga ang sasagot niyan, kung ano yung nasa puso mo. Sabihin man ng management or not, kung saan ka masaya at kung saan at peace yung puso't isip mo, then go for that. Talino ni bakla. What's your opinion showbiz a few Ako, opinion ko dyan, rivalries? as long as na-settle nyo yan privately, huwag nyo nang ilabas. Kung nagsimula sa inyo, tapusin nyo sa inyo. Kumbaga, nagsimula sa loob, tapusin nyo sa loob. Hindi nyo na kailangang ilabas yan. Parang hindi na humaba. Kailangan idama yung mga tao outside. Kasi, nung nag-start yung problema na yan, kayo lang ang involved dyan. And there's no need para, alam mo yun, ipangalandakan sa iba na, oo nga, nagkaroon kami ng problema, bababa, chuchu. Or kahit anumang tanong ng ibang tao sa inyo, anong nangyari sa inyo ni ganito, ganyan? Life. Kasi Yes. yun naman talaga, like, lalo sa showbiz industry, hindi naman lahat makakasundo mo eh. Hindi naman lahat friends mo, hindi lahat pamilya ang turing sa'yo, hindi. Kasi yung reality is, ang tingin sa'yo ng mga yan, kahit okay kayo, competitors nila. And that's okay. Pero syempre, kaya nga merong dapat healthy competition, di ba? Kung maging successful siya, pinaghirapan niya yun, deserve niya yun, dapat matuwa tayo para sa kanila. And then, use it as a motivation na nakarating siya doon, so kaya ko rin. Gagawin ko siyang motivation or inspiration. Hindi para, bakit siya nandyan? Dapat ako. Diba? May ads. Tapusin ulit natin. And yun nga, sana kung ano man yung problema nyo at na-settle nyo yun ng kayo lang dalawa, okay na yun. Tapos na ang usapan. Hindi na para ilabas pa. May conviction talaga siya pag magsalita, no? May mga tao kang tinuring mong kaibigan or kapamilya, pero at the end of the day, kailangan nyo mag-part ng ways. Ang talino niya. Sana, Grabe yung mentality niya. Sana all. whether romantically or friendship, basta na-settle nyo kayo lang dalawa, then for me, that's okay. Meron ba nakatrabaho ngayon na ayaw ko makatrabaho? Oh my God. I love this. Tapos initial. Oh my God. Sino? Hindi naman sa ayaw ko na silang maka-work, no? Pero ayaw ko in a way na hindi namin magampanan na maayos yung mga trabaho namin. Hindi naman ako mag-name drop or whatsoever. But Initial. may mga, Charis. oo, Wag may na. mga nakatrabaho Okay na. ako before na hindi na ako komportableng makatrabaho sila ulit ngayon. Hindi sa ayaw ko lang silang makasama, but I have my reasons. Pero hindi ibig sabihin na I am disrespecting them. Hindi lang ako komportable din na makasama ulit yung mga tao na yon sa trabaho. And gusto ko rin ibigay sa kanila yung peace at yung respeto na meron ako sa kanila. Kasi syempre kung pagsamahin man kami nung mga tao na yon sa isang proyekto,
alam kong hindi rin sila komportable, baka hindi namin magampanan na maayos yung mga gagawin namin. So, baka makadamay kami ng Yes, mga nagigets ibang kita, sa Chin. Alam mo trabaho yan. Or sa prod and staff and kung sino man, ayaw natin nun. Siyempre, pag nagtrabaho tayo, Mas okay na yung ganyan. trabaho, and then Diba? nasa happy. Yun yung reason ko. And gusto ko ibigay sa kanila yung peace at yung respeto that they deserve. I So, love that. yeah. Respectful. Well, na-intimidate ka na ba sa co-actor mo? Ay, intimidate. Yes. Sino naman? Kada may gagawin akong project noon, lagi naman ako na-intimidate. Madami sila, alam nila yon. Siguro nung una, Sino kaya? Miss Mylene. Kasi naging Oh. ally ko siya sa ipaglaban mo, nag-young Jenica Garcia ako noon. Tapos pinapagalitan niya ako. Tapos, syempre pag bata ka, ang tingin mo rin sa nanay mo on screen, parang pinapagalitan ka rin niya in real life. So ikaw, totoo yung takot mo. So Totoo. kahit off-screen na, takot pa rin ako sa kanya. Pero nagka-work kami ulit ni Miss Mai sa Huwag Kang Mangamba. And then doon ko na-realize na, ay, acting lang pala talaga yun. Pero kasi, nung mga panahon na yun, Tsaka andyan din si Mylene sa... iba yung pakiramdam, iba Ano yun? yung Fragile? pananaw ko sa Tama ba? paligid namin sa set. And ang dami, si Tita Ibiang, Fragile ba ang title? Tita Noy, Sa letter F. Tita Yula, Ate Beauty, si Ate Dito. Ay, talaga? Ang dami. And I think kakatulong yun, yung intimidation na meron ako. Kasi yun yung nagiging motivation ko na, uy, galingan mo, sila yung kasama mo. So, my answer is yes. Best advice na tututunan mo sa showbiz. Okay. Bukod sa maging marespeto, based on my observations and experiences, be yourself. Kasi given na yan, maging mabait ka, marespeto ka, yung maging mindful ka sa mga kasama mo, sa lahat ng nangyayari, maging presence of mind mo, dapat nandun ka. Bukod sa mga yon, ang masasabi ko, be yourself. Be Pag yourself. naging totoo ka sa sarili mo at naging Actually, totoo siya ka sa totoo mga din talaga kasi siya eh. magsa-stand out ka. Mm-mm. Pero wag niyong isipin na gusto niyong mag-stand out ha. Hindi yun yung tamang behavior. Sinasabi ko na maging totoo ka kasi para unique ka. Mahirap din kasi yun para sa sarili mo na nagpe-pretend ka to be someone else and that's not good. Sa mental health mo at para rin sa mga tao sa paligid mo. Siyempre, sa showbiz, hindi lang naman yung makakatrabaho mo yung magiging friends mo eh. Marami kang makikilala. Sobrang lawak ng mundo ng showbiz. Hindi rin maganda na maging fake ka kasi sa pagiging totoo mo, doon ka rin mamahalin ng mga tao na yun eh. At doon ka rin mamahalin ng mga supporters mo. Kahit ano pang marinig nyo sa before na ikaw at after na ikaw galing sa mga tao sa paligid mo, okay lang, basta nagiging totoo ka sa sarili mo. Like, ako na-realize ko yun ngayon. Kasi dati, talagang sobrang mahiyain ako, hindi talaga ako nagsasalita, isang tanong, isang sagot. Pag tumatawa rin ako, parang medyo pigil pa kahit malakas na yung bunganga ko. And now na mas nakilala ko rin yung sarili ko at mas nakilala Uy, in fairness, parang nag-mature na nga talaga siya. Wow! Iba na siya magsalita, oh. Na dapat kakampi mo rin ang sarili mo. Gumawa lang siya ng movie, nagbago na si Chin. Yourself. Hindi, nag-adult na talaga siya. Kasi naman na may naririnig ka sa mga tao na ang pangat nga ng ugali niyan, oo nga, ganito siya. Pero alam mo sa sarili mo na hindi ka naman ganun. Pero dahil hindi mo kakampi sarili mo, paniniwalaan mo yung ibang tao. So, hindi yun maganda. Dapat kakampi mo yung sarili mo at kilala mo yung sarili mo. Kasi wala eh, ikaw lang din magde-defend sa self mo at the end of the day. So, you have to embrace all of your imperfections, at kung yung mga magagandang parte rin ng pagkatao mo, embrace mo lang yun lahat. It's okay. It's okay na True. hindi okay. Okay lang na hindi ka perfect kasi wala namang perfect na tao. So yun, just be yourself. Hindi man sa showbiz, Just you know, be yourself. kahit sa totoong buhay. Be yourself, girl. Kung mananalo ko sa loto, will you quit showbiz? Ayun lang. Oo naman. Talaga, ha? Sayang naman. Kung hindi na ako mapupuyat at hindi na ako kailangan mamroblema pa sa mga sasabihin ng ibang tao, why not? Oo, ay, may problema I sa love my life here in showbiz. Hindi man perpekto, pero may kakaibang happiness na binibigay sa akin na nandito ako sa showbiz industry. Nangyari Maganda na siguro kasi sa pagsi-showbiz, yung no? moment na marirealize nyo or mafe-feel nyo na talagang I was made for this. I was made to do this and I'm gonna keep on doing it. And yun ako.
sa showbiz industry. Kung gaano man kalaki yung offer nila, magtatrabaho pa rin ako sa showbiz. Kasi baka maubos ko lang yun in 1 week. So, kailangan Gastador naman pala. 1 million in 1 week, di ba? Ang OA. Oo, mabilis lang, Siyempre, baka maisip ko bilhan ko Mabilis yung bahay, lang. yung pinsan ko, yung kamag-anak namin, or yung tao dyan sa labas, di ba? Baka sa sobrang dami ng pera ko, maisip ko maging sobrang matulungin, wala nang matira sa akin. So, kailangan ko pa rin magtrabaho. Mm-mm. Kailangan puno yung wallet. Tama. Yes or no, have you ever fallen in love? Oh my God! Sagutin mo yan, Chin. Kanino? Masama sa Kanino? in love ka or in love ka, you know. But yes, Kanino? Naisip mo ba na ready ka na magka-boyfriend? Ayan ah. tricky Eme din yung vlog na to. Eme din yung vlog na to. Oo naman. Ito na, Diba? ay. I think nasa tamang edad na rin naman ako. Oh my para God! mag-yan. So ready na. Pero, let's see. Ngayon 2024, magka-2025 na. Ayoko na Ano ba? Ayoko may masabing masama. Period. Ano ang one sentence masabi mo sa bashers? Ayan. Hindi, totoo, thank you talaga. Kasi parang, ako sa sarili ko ha, sino ba ako para aksayahan nyo ng panahon? Para mag-tweet-tweet kayo, gumawa kayo ng videos, mag-comment kayo na, ang Pangit ang mukha ni Francine, ang pangit ang ugali niya, ang laki ng bunga, ang laki ng mukha niya. thank you! Napansin niyo yun? Sobrang observant yun naman sa akin. But seriously, thank you. Kasi the more na naririnig ko yan from you guys, nare-realize ko na, siguro nga, nakikilala na talaga ako ng ibang tao. True. Kung hindi naman ako nakikilala, Hindi hindi mo naman papansin. papansinin eh. Exactly. Sino ba ako para i-bash nyo? So, Alam mo thank yan. you for all of the hate comments. Corrected by... Go on. Go. Keep them coming. Okay lang. Keep it coming. That's it, everyone. Ay, tapos na? Sa Nabitin, panonood muli 22 sa minutes na yun? Gusto ko rin magpasalamat sa UM Kitchen Studio kasi nandito po tayo ngayon. Pinayagan niyo na Okay. tayo susundan ko. Kan gagawin po natin yan. Pwede rin po nalabahan ko mga damit niyo. Okay lang po. Talaga? But, yun guys. I'll see you in the next videos. XOXO. Okay, Lon. Francine. Alright, there you go guys, that is our for today's video. Answering hard questions by Francine Diaz. Actually, buti naman inamin ni Chien. Kung anong napapansin natin na iba na talaga ang closeness niya. Akala ko ako lang din nakakapansin. Basta iba natin talaga ang closeness niya together with Seth. Pero, medyo na ano ako doon. Medyo na intriga ako na may tinatanong kay Chin about Seth. Pero di ba ang pakilala niya, friends, friends, best friend. Bakit tinatrato ni Chin yun or tinatrato niya yun or ina-accept niya or inipil niya yung question na yun about kay Seth na hot seat. Di ba? Bakit hot seat? Meaning to say, may something kaya naka-hot seat? Ganon? Ganun ba yun? Explain nyo nga. Alright, there you go guys. This is our for today's video. This is KJ Vlogs and see you on my next vlog. Bye!